Bakit gano'n yung compassion mo and empathy mo for children with special needs? Kasi I belong to them. Mm. Kung yung malasakit ba, napakahalaga po yun 'pag specialist, 'pag speed teacher ka. Maramdaman nila yung totoong malasakit mo at pagmamahal sa kanila. Mm, Yes, mm. kasi nagiging mas madali kahit very challenging, Mm, nagiging madali yung pagtuturo at yung mm. development nila mabilis, yung progress nila mas mararamdaman mo. Mas makikita mo kaagad 'pag nararamdaman nila na pinapahalagahan sila. Sa palagay mo ba may kakulangan sa SPED teachers in the Philippines? Opo, sa aking pananaw po, kasi sa ngayon po marami na po talaga kami kahit sa school po namin marami pong enrollees ng mga bata. So, Mm, nagre-request din po kami ng bagong SPED teacher para po mm, yung ma-handle po ng maayos. mm. Ilan ba ang tinuturuan mo? Sa ngayon po I have 17. 17 17, in opo. one class. Opo. Parang medyo malaki yun ano, Ginagawan for po namin SPED. lagi ng paraan 'yan. Lagi kaming Mm, ginagawang paraan para mm. ma-accommodate lahat. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang teacher ng mga children with special needs? Siguro yung mga resources. Mm, Kasi yung mga SPED na mga bata ay kailangan ng maraming resources, eh. Mga mm, manipulative, kasi iba-iba yung kuwan nila, eh, mm, yung pangangailangan nila. Unlike sa mga regular 'pag nagturo ka ng idea, eh, ano na kaagad nila yun, nage-gets. Sa kanila mm, kailangan mm. visual lahat. Then lalo na sa case ko, yung hina-handle ko po ay more on life skill na. Like next month magtuturo ako ng paggawa ng dishwashing. Yun, tapos ng kung ano-ano pa na puwedeng magawa ng bata kahit nasa bahay sila. Kasi ang pinaka-goal namin maging independent din, self-reliant din sila pagdating ng panahon. Makapag-create sila ng mga source of income para may panggastos din sila sa kanilang personal na pangangailangan.